Chapter 21. Lumabas ako ng library habang hinihilot ang balikat ko. Medyo nananakit kasi ito. Halos 2 oras din ako sa library. Pagdating ko ay doon agad ako dumiretso para tapusin ang inuwi kong mga document. Naabutan ko si Manang Leng na palabas ng kusina. Nakapantulog na siya at mukhang chini-check ang mga switch ng ilaw. Manang, ang asawa ko dumating na ba? Tanong ko. Pagdating ko kanina ay wala pa siya. Nagpaalam siya sa akin, kaninang umaga na pupunta sa birthday ng kaklase niya. Wala pa po sir. Kumunot ang noo ko at tiningnan ang oras sa relo. Pasado 10:00 na. Anong oras na wala pa siya sambit ko? Bahagya na akong naiinis at nag-aalala na rin. Baka po sir nagkakasiyahan pa sila ng mga kaklase niya. Ani Manang Leng. Sana tumawag man lang siya. Malalagot talaga siya sa akin. Hinugot ko ang cellphone sa bulsa ng jogger ko at dinial ang numero ng asawa. Pero ring lang ito ng ring at hindi niya sinasagot. Nakatatlong dial pa ako pero ganun pa rin. Napamura na ako at ang numero naman ni Nanding ang tinawagan ko. Agad naman itong sumagot. Hello Nanding. Hello po sir. Ang Ma'am Ivana mo. Naiinis ng tanong ko. Nandito pa po sa bahay ng kaklase niya sir. Nagiinuman po sila. Nagsalubong ang kilay ko. Anong nagiinuman? Umiinom po ng alak sir. Napapikit ako ng mariin sa sagot niya. Alam ko, pero bakit sila umiinom? Akala ko baka inan lang. Di ko po alam sir, nakita ko na lang naghahalo na sila ng gin at juice. Pangatlong pitchel na nga po nila. Muli akong napapikit ng mariin at inihilamos ang kamay sa mukha. Si Manang Leng ay nakatingin lang sa akin at naghihintay ng balita. Sino-sino ang mga kasama niya at ilan sila? Tanong ko pa. Mga kaklase niya po lahat at mga nasa 8 sila. Kasama na po si Ma'am Ana. May lalaki. Meron po 2. Napamura na naman ako. Dapat pala hindi ko na lang siya pinayagan. Pero mga bading po sir. Mas maarte pa kumilos kesa sa mga babae. Bumuntong hininga ako. Pakausap ako sa ma'am mo. Utos ko sa kabilang linya. Sandali lang po. Kaya pala hindi sumasagot sa tawag ko dahil busy uminom. Kailan pa siya natutong uminom? Kumanda talaga siya sa akin mamaya. Sa kabilang linya ay may naririnig akong mga ingay. Mga nagtatawanan at may kumakanta. Naririnig ko ang boses ng asawa na pinapainom si Nanding pero todo tanggi, ang huli sa takot na mapag-alitan ko. Hanggang sa tuluyan ko nang narinig ng malinaw ang boses ng asawa ko. Hello Luis. Bumuntong hininga ko sa tinawag niya sa akin. Namimiss ko na ang pagtawag niya sa akin na babe. Ivana, umiinom ka daw. Sabi ko. Tumatawa siya. Kaunti lang naman. Kaunti, pangatlong pitchel na nga daw. At mukhang lasing na siya, iba na ang tono ng boses Umuwi ka na, gabi na. Mahinahon na sabi ko. Ayoko pa, maaga pa Shock, wala naman kaming pasok bukas. Napahilot ako sa bridge ng ilong. Basta umuwi ka na, madiin ang sabi ko. Ayoko, di pa kami tapos dito no. Ikaw nga kapag umiinom di kita pinapauwi Iba naman kasi yun. Lalaki ako kaya okay lang na gabihin ako sa inuman. Ikaw babae ka, mahinahon pa rin na sabi ko. Gusto ko nang magalit sa kanya pero di ko kaya. Tang na naman. Kung gusto mo kung umuwi na sunduan mo ko dito. Aniya sa kabilang linya at tumatawa pasabay patay ng cellphone. Hello Ivana, baby. Pero wala nang sumasagot sa kabilang linya. Putang na naman talaga Ano pong balita sir? Nasaan po si Ma'am Ivana? Tanong ni Manang Leng. Nasa bahay pa rin ang kaklase niya at nakikipag-inuman. Sisanduan ko siya. Sabi ko at tinalikuran na si Manang Leng na nakanganga. Lumabas ako ng bahay at tinungo ko ang kotse sa garahe. Sir, pati sa akin ni Nanding pagbaba ko ng kotse. Tinanguan ko lang siya at tumingin sa loob ng gate kung saan nakikita ko ang mga classmate ng asawa na may ingay. Una ko pang nakita si Ana na may hawak na shot glass at inisang inom. Sumipol pa siya. Napailing-iling naman ako. Mukhang malakas uminom itong kapatid ni Alden. Baka siya pa ang nagturong uminom sa asawa ko. Pumasok ako sa bukas na gate at hinanap ng mata ko ang asawa. Nakita ko siyang nakaupo sa isang monoblock at nakikipagtawanan sa isang babae na classmate niya yata. Una akong napansin ni Ana. Kuya Luis tawag ni Ana sa akin at pinapalapit ako. Kinalabot pa niya si Ivana at tinuro ako. Naiiling na lumapit naman ako. Lumingon sa akin ang asawa ko.
Mariing naglapat ang labi ko nang makitang namumula na ang mga pisngi niya at namumungay na rin ang mga mata. Mukhang lasing na nga. Ngumuso siya nang makalapit na ako. Akala ko di ka darating tumingin siya sa mga kaklase. Guys, kung di nyo pa nakikilala, asawa ko. Pagpapakilala niya sa akin sa mga kaklase niya. Pinati naman ako ng mga ito. Tinanguan ko naman sila. Mas gwapo pala sa personal ang asawa mo, Zai. Makalaglag panty. Anang isang binabaeng kaklase ng asawa na kinikilig pa. I know. Di naman ako mag-asyawan ng pangit no. Sabi nito. Hinawakan ko siya sa balikat at nagsabi sa tenga niya. Uwi na tayo. Sabi ko. Lumingon siya sa akin na nakanguso. Halos gahibla na lang ang layo ng mukha namin. Naaamoy ko ang amoy ng alak sa hininga niya. Mamaya na. Ungot niya. Lasing ka na. Di pa ako lasing no. Di ba guys, di pa ako lasing? Tanong nito sa mga kaklase. Hindi pa. Sagot ng mga kaklase niya na pinangunahan pa ni Ana. Sinaman ko tuloy siya ng tingin. Nagiging bad influence na siya sa asawa ko. Gosay, tagayan nyo na nga tong asawa ko. Shot puno. Ani nito na tumatawa pa. Agad namang sinalina ng kaklase niya ang shot glass at inabot sa akin. Nang hindi ko agad yun kinuha ay ang asawa ko ang kumuha at iniumang sa akin. Shot ka muna. Ungot niya. No. Tanggi ko. Ngumuso na naman siya. Shesh na, bala ka di ako uuwi. Napapikit ako ng mariin. Please babe, shot ka na. Malambing ng ungot niya. Tila naman may pamana sa dibdib ko at lumakas ang kabog nito. Ilang linggo ko nang hindi naririnig na tawagin niya akong babe, ilang linggo din akong nanakbik na tawagin niya ulit ako nyon. Ngayon na lang ulit kung kailan lasing pa. Please. Aniya sa mas malambing pang boses at nagpuppy eyes pa. Naknamputya talaga, talo talaga ako kapag ganito ang labanan Alright, but promise me uuwi na tayo pagkatapos nito. Sabi ko. Promise. Kinuha ko na ang glass shot sa kanya at inisang inom. Napangiwi pa ako ng bahagya ng gumuhit, ang init ng alak sa lalamunan ko. Ano bang klaseng alak ito? Nagpalakpakan at naghiyawan naman, ang mga kaklase niya sa pangunguna ni Ana. Isa pa hirit ni Ana at kinuha, ang shot glass na wala ng laman at sinalina ng alak na puno sa kamuling inabot sa akin. Sinaman ko siya ng tingin. Pero nginisihan lang niya ako. Ivana parang ayaw yata ni Kuya Luis. Ibig sabihin payag siyang hindi ka muna umuwi. Panunulsel niya sa asawa ko. Isya na lang please. Ungot na naman ng asawa ko at humawak pa sa braso ko. Fine. Pero uuwi na tayo pagkatapos nito sa gusto mo o hindi wife. At ikaw Ana, umuwi ka na rin, saad ko kay Ana sabay kuha ng shot glass at ininom ang laman. Ay uuwi na talaga kayo. Sayang naman, wala namang pasok bukas Hirit ng isa sa mga kaklase ni Ivana nang alalayan ko na siyang tumayo. Muntik pa nga siyang matamba na ikinatawa niya. Sorry guys, uwi na ko. Lasyang nako Ani nito. Kinuha ko naman ang shoulder bag niya at sinukbit sa balikat. Nagpaalam naman siya sa kaklase niyang may birthday at sa magulang nito. Saktong dumating na rin ang sundo ni Ana. Pinasusundo na siya ng kuya niya. Wala na siyang nagawa kundi ang magpaalam na rin sa mga kaklase. Takot lang niya sa kuya niya. Sa kotse ko na sinakay ang asawa. Nahirapan pa akong ikabit ang seatbelt niya dahil malikot siya. Pinaandar ko na ang kotse at nilisan na ang lugar. Sumunod naman sa amin si Nanding. Ay sus Mariosep, bakit naman lasing na lasing ka Ma'am Ivana? Ulalas ni Manang Leng pagpasok namin ng mansion. Alalay ko ang asawa na di na makalakad ng diretso. Gusto ko na nga siyang buhatin pero ayaw naman niya. Kaya pa daw niyang maglakad. Nag-happy-happy lang po kami ng mga classmates ko Manang, tumatawang na sagot nito. Mukhang naparami yata ang inom niya sir. Oo nga, kung hindi ko pa siya siguro sinundo malamang doon na siya nakatulog. Sabi ko. Gusto ko nang matulog. Ungot naman nito na pamipikit na. Alright, buhatin na kita. Akyat na tayo sa taas. Walang kahirap-hirap na binuhat ko na siya. Yamakap naman siya sa batok ko at sumubsob sa leeg ko. Kailangan nyo po ba ng tulong sir? Tanong ni Manang Leng. Di na Manang, ako nang bahala sa asawa ko. Matulog na rin kayo. Sige po, kung may kailangan po kayo kumatok na lang po kayo sa quarters. Tumango naman ako at umakyat na sa hagdan buhat ang asawa.
Pagkalapag ko sa kanya sa kama ay agad kong hinubad ang sapatos niya at ang maliit na medyas niya. Hinubad ko na rin ang uniform niya at tanging bra at panty lang niya ang naiwan. Panay naman ang hugot ko ng malalim na hininga habang pighil-pighil ang sarili na pakatitigan ng halos hubad niyang katawan. Pahihirapan ko lang ang sarili ko kung gagawin ko yun. Heto nga at nagre-react na ang alaga ko. Pinilisan ko na lang ang kilos. Pumasok ako ng banyo at nagbasa ng bimpo at muli siyang binalikan. Pinunasan ko ang mukha niya at leeg. Ungol niya at minulat ng kaunti ang mata. Titig na titig naman ako sa mukha niya habang pinupunasan ko siya. Ang init, anes niya. Malamig naman ang kwarto dahil bukas ang aircon. Dala ng alak kaya siya naiinitin. Muli akong bumalik sa banyo para basahin ang bimpo. Pighil-pighil ko ang hininga at napapamura pa sa sarili habang pinupunasan ang ibabaw ng dibdib niya at tiyan. Pakiramdam ko naiinitin na rin ako. Matapos ko siyang panasan ay kinuhanan ko na siya ng damit. Yung paborito niyang oversized t-shirt. Pagkasuot ko nito sa kanya ay saka ko lang hinubad ang bra niya. Pero bigla siyang tumayo at tumakbo sa banyo. Agad ko naman siyang sinundan dahil baka madulas siya. Naabutan ko na lang siyang nakaluhod sa inidoro at sumusuka. Umiskwat naman ako at hinagod-hagod ang likod niya. Hinawi ko pa ang buhok niyang tumatabing sa mukha. Napapalatak naman ako dahil nakikita kong hirap na siyang sumusuka at namumula ang mukha. Yan kasi, iinom hindi naman kaya. Sermon ko sa malambing na boses. Ungol lang ang sinagot niya sa akin. Maya-maya ay inalalayan ko na siyang tumayo at dinala sa sink. Inalalayan ko rin siyang magmumog at mag-toothbrush. Di na ba mabaho ang hininga ko? Tanong niya habang nakatingin sa akin, ang mapupungay niyang mga mata sa lamin. Nilapit ko naman ang ilong sa bibig niya. Amoy toothpaste na ang hininga niya pero may kaunti pa ring amoy ng alak. Inipit ko ang buhok niya sa likod ng tenga niya. Hindi na baby, mabango na ang hininga mo. Malambing na sabi ko. Tumango-tango siya. Tulog na tayo babe. Inaantok na ko. Aniya at humilig pa sa balikat ko. Hinalikan ko ang ulo niya at hinugasan muna ang toothbrush niya bago kami lumabas ng kwarto. Inalalayan ko muna siyang humiga at inayos ang kumot sa katawan niya bago ako tumabi sa kanya. Iniunan ko ang ulo niya sa braso ko at niyakap siya sa bewang. Good night wife. Pulong ko at hinalikan siya sa noo. Ungol lang ang sinagot niya at sumiksik sa dibdib ko. Napangiwi ako kapag sumisigid ang kirot sa sentido ko. Di na nga ako makapag-focus sa pagmimix ng butter at asukal. Nagsisisi tuloy ako kung bakit ako uminom kagabi. Ma'am ako na lang po dyan. Pag-present ni Ate Lucy. Hindi na Ate Lucy kaya ko na. Sabi ko at ngumiti. Di ko nga alam kung ngiti ba o ngiwi ang ginawa ko. Nako, parang di nyo na carry ma'am, si Ate Lucy na lang po. Baka mag-iba pa ang lasa ng cupcake nyo. Sabat ni Dina ang bago naming kasambahay. Nakita kong siniko siya ni Ate Ona. Bakit totoo naman Kapag wala sa kondisyon, ang gumagawa ng cake nag-iiba daw ang lasa sabi sa napanood ko sa YouTube. Dagdag pa ni Dina, napakagatlabi, ako. May punto naman si Dina at ayaw niyang pumangit ang lasa ng cupcake niya dahil baka ayawan na ng mga customer. Naku ma'am, huwag niyo pong pansinin itong si Dina, may pagkataklesa talaga ta. Sabi ni Ate Che na baka sa mukha ang pangamba. Pabmyuntong hininga ako. May point naman si Dina. Pero kasi nakakahiya na kayo pa ang gagawa ng cupcake. Nahihiyang sabi ko. Kung wala lang akong order ay hindi ako gagawa at buong maghapon lang akong hihilata dahil sa pananakit ng ulo ko. Sus, sa amin pa talaga kayo nahiya ma'am. E-enjoy nga po kami sa pagtulong sa inyo sa paggawa ng cupcake Sabi naman ni Ate Ona. Oo nga ma'am. Saka pwede naman pong kami ang gagawa, manduhan nyo na lang po kami. Suhestyon naman ni Ate Lucy. Talaga, not-ouch naman ako sa kanila. Yes na yes po ma'am, halos sabay-sabay nilang sabi maliban lang kay Dina, nahuli ko pang pasimpleng umismid. Di ko na lang siya pinansin. Thank you. Nakangiting sabi ko sa kanila. Kaya ma'am sit back and relax lang kayo dyan. Kaya silang tatlo na ang hinayaan kong gumawa at minamanduhan ko na lang. Hindi naman nakisali si Dina dahil di pa daw tapos ang gawain niya. Si Manang Leng naman ay nasa palengke kasama ang isang tauhan. Si Luis naman ay kanina ko pa hindi nakita paggising ko.
Ang sabi ni Manang Leng ay sa library office daw dumiretso paggising nagpahatid lang ng kape. Kahit langgo ako sa alak kagabi ay tanda ko pa ang mga pinagagawa ko at nahihiya ako. Di ko tuloy alam kung ano sasabihin ko kapag kaharap ko na siya. Pero sobra akong not-ouch sa ginawa niyang pag-aasikaso sa akin kagabi. Akala ko wala na siyang pakialam sa akin eh. Sinalang na ni Ate Che ang unang batch ng cupcake sa oven. Umupo naman ako sa stool chair at napangiwi. Dahil sa pagsigid na naman ng kirot sa sentido ko. Ma'am, uminom na po ba kayo ng gamot? May gamot po tayo dyan para sa sakit ng ulo, saad sa akin ni Ate Lucy. Sige nga Ate Lucy, pahingi naman. Sabi ko. Agad naman siyang tumalima. Hinilot-hilot ko naman ang sentido ko. Ay good morning po sir, may kailangan po kayo. Napalingon ako. Napaawang ang labi ko nang makita si Luis na kunot noong nakatingin sa akin. Napanguso naman ako at nag-iwas ng tingin. Ma'am, heto na po yung gamot. Pinaba ni Ate Lucy sa harapan ko, ang isang tableta ng gamot at isang basong tubig. Tinampot ko naman ang tableta at binuksan. Sinubo ko ito at uminom ng tubig. Nakikita ko sa gilid ng mata ko na nakatingin pa rin sa akin ang asawa. Ang mga kasambahay naman ay mas naging aligaga pa. Hindi ka muna dapat gumawa ng cupcake kung masakit ang ulo mo, sabi nito. Umusli ang nguso ko at humarap sa kanya. Kaya ko naman Luis. Umismid siya at tila sumama ang timpla ng mukha. Bakit na naman kaya? Hayaan mo na muna sila dyan, doon ka muna sa kwarto at magpahinga ka. Formal na sabi niya. Umikot ang mata ko. Kagabi tandang-tanda ko ang sweet-sweet niya. Tapos ngayon kasing lamig na naman siya ng yelo. Ayos lang ako, wag mo kong intindihin. Malamig din na sabi ko. Bahala ka. Aniya at tinungo ang ref at binuksan. Kumuha siya ng isang bote ng mineral water. Sir, may mga tao po sa labas hinahanap kayo. Ani Kuya Nanding na nasa entrada ng kusina. Napatingin kaming lahat sa kanya, baka sa kanyang mukha ang pagkabahala. Sino daw? Kunot noong tanong ni Luis. Tumingin muna sa akin si Kuya Nanding bago sumagot. Mga pulis po sir. Napasinghap ako at nanlaki ang mata sa sinabi ni Kuya Nanding. Napatayo na ako. Mga pulis. Bakit may mga pulis? Malakas ang kabog ng dibdib ko. Tumingin sa akin si Luis. Dito ka lang, wag kang lalabas. Aniya at kalmadong lumabas ng kusina at sumunod kay Kuya Nanding. Lalo namang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tumingin ako sa mga kasambahay. Bakas din ang pag-aalala sa mga mukha nila. Kumakbang na ako palabas ng kusina. Hindi ako nakinig sa sinabi ng asawa na wag akong lumabas. Sumunod din sa akin ang mga kasambahay. Nakita ko sa labas ng gate na kausap ng asawa ang 5 naka-uniforming pulis at 2 nakasibilyan. May pinakita silang papel. Nanlaki ang mata ko nang pinupusasan na ng 2 pulis ang kamay niya. Mabilis akong tumakbo sa gate. Tinawag naman ako nila Ate Ona. Saan nyo dadalhin ang asawa ko? Tanong ko sa mga pulis at hamarang sa kanila. Dahil isasakay na nila sa mobile ang asawa. Sa presinto po ma'am, may warrant of arrest po ang asawa nyo ukol sa pambubugbog niya kay Mr. Nico sa bar. Sagot ng isang pulis. Nanlaki naman ang mata ko. Si Nico ang nagpapaaresto sa kanya. Muntik ko nang makalimutan ang bagay na yun. Halina na po kayo sir. Sandali lang po. Pigil ko sa mga pulis. Go back inside wife. Sabi ko sa'yo wag kang lalabas diba? Sabi nito sa akin. Pero ikukulong ka nila. Nagpapanik nang sabi ko. I can fix this. Now, go back inside. Madiin niyang utos at matiim na tumingin sa akin. Ayoko. Sasama ako. Ivana. Sandali lang mga mamang pulis, kukunin ko lang ang bag ko sa loob, sasama ako sa asawa ko. Natatarantang sabi ko. Ma'am, pwede naman po kayong sumunod at magdala ng abogado para sa asawa nyo. Dadalhin na po namin sa presinto si sir. Sandali lang naman kasi mamang pulis, wag kayong atat. Sigaw ko na sa pulis. Natigilan silang lahat at nakatingin lang sa akin, ang asawa ko nga ay nakaawang pa ang labi, na tila nagulat sa inaste ko. Tila doon ko lang din na-realize ang ginawa ko. Sorry po mga sir, nagpapanik lang po ako, pasensya po. Sumunod na lang po kayo ma'am sa presinto. Tayo na po sir. At inakay na nga ng 2 pulis ang asawa sa mobile. Koryo, tawagan mo si Alden at wag niyong pasusunurin ang Ma'am Ivana nyo sa presinto.
Pili ni Luis kay Kuya Gordon bago siya sumakay sa likod ng police mobile. Luis. Tawag ko sa kanya at akmang lalapit sa mobile, pero hinaranggan ako ni Kuya Gordon at Kuya Nanding. Luis. Naiiyak ng tawag ko sa kanya lalo na nang umalis na ang mobile na lula niya. Umalis na rin ang dalawa pang police mobile. Wala na akong nagawa kundi sundan na lang sila ng tingin. Kuya Gordon ang asawa ko, sundan na natin siya sa presinto. Sabi ko kay Kuya Gordon. Tatawagan ko po muna ma'am si Sir Alden. Pumasok na po muna kayo ma'am sa loob. Tanging sabi lang ni Kuya Gordon at tinawagan na si Kuya Alden. Lalo naman akong di mapakali at paikat-paikat. Nakatingin lang sa akin sila Ate Che na bakas, ang pag-alala sa kanilang mukha. Di ko naman mapigil ang sisihin ng sarili. Kasalanan ko kung bakit inaresto ang asawa. Dumating naman ang kotseng lula ni Manengeng galing palengke. Bumaba siya sa passenger seat. Anong nagyayari at nag-ipon-ipon kayo dito sa labas? Kunot noong tanong ni Manengeng. Lumapit naman ako sa kanya. Manang si Luis dinampot ng mga pulis. Pumipyok na sabi ko. Nanlaki naman ang mata ni Manang Leng. Ano? Abay bakit? Di ko naman alam kung ano ang isasagot ko. Pupuntahan ko siya sa presinto. Naku ma'am, bilin po ni Sir na wag kayong pupunta sa presinto. Sa kakausap na ni Gordon si Sir Alden. Siguradong pupuntahan si Sir Luis ni Sir Alden at ng iba pa niyang kaibigan sa presinto para tulungan siya. Sabi ni Ate Che.